Hiya, Tatay, sabi ko na, huwag ka nang sumundo, ulan na. Bakit ka lumabas? Tatay. Tatay, ano nang nangyari? Tatay, tulong. Tulong. Tulungan niyo ang tatay ko. buti na lang walang CCTV sa kanto kanina. Kung hindi, malaking problema kung malaman na lasing ako at nakabangga. Bakit parang pamilyar sa akin si Sinyu? Sinyu? Baka yung nabangga ka o kanina. Ay tatay ni Sinyu, siya yung gusto kunin ng kumpanya, na talento na may malaking sahod. Mukhang patay na yung tatay niya. Madilim kasi kanina. Siguradong hindi niya ako nakilala. Bakit hindi ko? Manong, i-drive mo ang kotse sa kanto sa harap. Tatay. May tao ba dyan? Aksidente ba ito? Grabe naman ito. Tulungan niyo ang tatay ko. Bilisan nyo, dalhin sa ospital. Maraming salamat sa inyo. Buti na lang dinala niyo ang tatay ko sa ospital. Tulong lang naman yun. Dapat lang. Naku, buhay pa Asia. Bilisan nyo, dalhin sa ospital. Parang nakita dati. Sumali ka ba sa National College Automotive Safety Competition? Estudyante ako ng Automotive Engineering. Malapit na akong graduate ng Masters. Anak-anak ni Xinhai, maluha ang pinsala sa ulo ng pasyente. Kailangan nyo munang magbayad ng 50,000 para sa operasyon. 50,000. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Ako na bahala. Kuya Zhu, ang dami mo nang natulong sa amin. Hindi ko na kayang tanggapin ang pera mo. Estudyante ka ng Automotive Engineering, di ba? Zakto. Nag-hire ang kumpanya namin ng Automotive Safety Engineer. Itong pera, ituring mo na lang na advance sa sahod mo. Talaga? Ang galing. Maraming salamat po. Sage, pupunta na ako. Oy, pinsan, yung pasyente sa emergency room kanina, huwag nang iligtas. Sulit ang overtime ni Engineer Mia. Hindi ko inasahang. Na-develop talaga ni Ait Yui ang pinakamagaling sa buong mundo. Malapit na nating masaksihan ang makasaysayang sandali. Ang ganda. Malaki ang naitulong sa kaligtasan at kontrol ng sasakyan. Nalutas din ang technical na blokyo sa atin. Yui, talagang number 1 engineer sa buong bansa. Okay, salamat sa pag-overtime ngayong holiday. Sabi ni Chairman Zhao, kapag na-develop ang system, bibigyan niya ng bonus at vacation ang buong ISIS team. Umuwi na muna kayo. Bukas na lang ako. Mag-apply ng rewards para sa inyo. Salamat, Yue.
Sa wakas, temporaryong naayos ang bug na to. Pero ngayong bug na to, nagpaalala sa akin. Hindi pa sapat ang stability. Kailangan pa ng security tests. Sige, bukas na lang sa trabaho. 3:00 na. Dito na lang ako matutulog sa office. Hala, wala PA Xinyu? Sister, yun na trabaho ng overtime noong gabi upang ayusin ang loophole ng system. Siguro nagpa-adjust ng schedule. O naman, overtime lang. Ang yabang pa, nagpa-adjust pa. Yung suot niya palagi. Parang cute. Wala namang kwenta kumpara sa akin. May bagong CE ngayon. Dapat maganda ang itsura ko. Xinyu, nandito ka pala. Mukhang mapapahiya ka ngayon. Kamusta mga manonood? Welcome essay. The CEO arrives. Narito tayo sa Jenny Group para sa meet and greet ng bagong CE. Sundan natin si Keju, graduate in Best Business School. Papasok na tayo sa meeting. Kamusta mga manonood? Ako si Zuo Shen, ang bagong CE. Salamat sa pagdalo sa aking meet and greet. Alam naman nating lahat ang Jenny Group ay nakapag-develop ng world-class na. Siyempre, hindi magiging posible ito nang walang sipag ng bawat isa sa inyo. Sino tong sinyo na to? Anong posisyon? Bakit wala siya? CU pa ay nasa RD department. Siguro po overtime kagabi, engineer Mia. Huwag mo na siyang idepensa. Nagpapahinga lang yan. Sa lounge dahil senior siya. Nagpapahinga? Imposible. Palaging dedicated SIU. Nagsisinungaling lang to. Tingnan natin sa lounge. Puntahan natin ang lounge para makita. Si Yoju, tingnan niyo po. Ang taka talaga, natutulog dito. Pinahiya mo ako sa live. Maghintay ka. Ano ba ang posisyon niya? Siya, dahil marunong sumipsip sa mga boss, ngayon ay nasa technical department na. Supervisor na. Natutulog sa trabaho, naging supervisor pa. Ang SE ay natin. Sa panaginip lang ba ginawa? Si Chairman Ju ba yan? Ako na ang mag-a-apply ng bonus para sa lahat. Bonus? Ikaw? Anong bonus pa ang gusto mo? Sino po kayo? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, tanggal ka na. Ano? Ano? Kailangan pang ulitin. Tanggal ka na. Ako. Sigurado ka? Ano? Importanteng tao ka ba? Akala mo hindi kita matatanggal? Hindi naman. Pero, Tama na, huwag ka nang magdahilan at mag-aksaya ng oras. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Presidente Ju, si Ate Yuanag, overtime kahapon. Kaya medyo natagalan sa tulog ngayon. Oo, young President Ju. Nag-overtime? Magandang dahilan. Di nagtrabaho ng maayos sa araw. Tapos nag-overtime sa gabi. Ano ba? Gusto mo lang ng overtime pay? Ayoko talaga sa ganitong ugali dito sa atin. Lalo na sa Jenny, hindi namin kailangan ng empleyadong mabagal at may masamang intensyon. Bigyan mo ako ng personal file niya. Presidente Ju. Dalawampung taon ko ng trabaho, ayoko talaga sa katulad mong batikan sa opisina. Dahil lang sa matagal ka na. Hindi mo sinusunod ang company rules. Mataas na sahod, matanda na, mabagal pa. Para ka lang insekto sa kumpanya. Presidente Ju, hindi ganyan ang toto. Sinyo, di ba? Formal kong sinasabi sa'yo.
tanggal ka na. Teka, sinyo at you. Sa kumpanya, kayong mga bata. Gusto nyo ng gulo, Sech. Pero, huwag nyo galawin ang technical expert. Dapat respetuhin at tawaging Tita Yu. Siya ba yung sinasabi ni tatay na technical expert? Tita Yu. Sa kumpanya, kayong mga bata. Gusto nyo ng gulo, Sech. Pero, huwag nyo galawin ang technical expert. Dapat respetuhin at tawaging Tita Yu. Huwag kang mag-alala tatay. Bata ako pero hindi tanga. Ginawa ko yon para magpakita ng halimbawa para madali ang management. Hindi ko naman gagawin ang magtanggal ng vital na empleyado. Tita Yue. Mukhang hindi alam ng iyong President Zhao. Si Tita Yu na ito ay Sitsinyo. Sakto, ang apelido ko ay Yue, kaya. Hindi po alam ni Boss Zhu. Ang babaeng ito ay may sweldo na libo-libo bawat buwan. Ay naku, wala namang ginagawa, puro na lang. Politika sa opisina. Ano naman ang posisyon mo? Ako, kahit ordinaryong empleyado lang. Pero mas matanda naman ako sa inyo. Tawagin nyo na lang akong Tita Yue. Siya pala si Tita Yu sabi ko na nga ba? Si Tita Yu pala, sabi mo nagpupolitika siya sa opisina. Oo. Ang kumpanya ay nagbibigay sa iyo ng daan-daang libong sweldo. Hindi para bumili ng suporta at maging gulo. Ngayon din, umalis ka na. Serves you right. Tingnan natin kung paano ka pa makakapang-akit sa chairman. Mas bata at maganda ako sa iyo, pero ang chairman ay ikaw lang ang pinagkakatiwalaan. Hindi man lang ako pinapansin. Ngayong umalis ka na, ang posisyon ng supervisor. At asawa ng chairman ay akin na. 8U. Tingnan mo naman, ang galing niya sa politika sa opisina. Ano pa ang ginagawa nyo? Bakit hindi pa bitawan? Kung ayaw nyong umalis, sumama na lang kayo sa kanya. Sige, kung ganon, umalis na kayong lahat. Boss Zhao, sa inyong live kanina, maraming mga matagal ng empleyado ang tinanggal. Ano po ang inyong motibasyon? Ang mga taong ito ay umaasa sa kanilang karanasan, tumatanggap ng malaking sweldo nang walang ginagawa. Ngayon, bibigyan ko sila ng leksyon. Una, para mabawasan ang gastos at mapataas ang efficiency ng kumpanya. Pangalawa, ay para magsilbing babala sa mga kabataan ngayon, na dapat laging may masigasig na attitude sa trabaho. Jowa Otian, walang hiya ka. Ano ba ang ginagawa mo? Ikaf. Papa, dumating na ang presidente, Papa. Boss Zhao, baka gusto niyo munang magpahinga. Ako na ang bahala kay Boss Zhao SR. Papa, bakit ba? Nagkamali ba talaga ako ngayon? Hindi naman Boss Zhao, ang mga tinanggal mo ngayon ay mga taong matagal nang gustong tanggalin ni Boss Zhao SR. Kung bakit ganito si Boss Zhu? Siguradong dahil sa mga paninira sa iyo online. At ang mga yon ay tiyak na may nagudyok. Ibig mong sabihin, Boss Zhao, oras na para bayaran ang inyong bayarin. At ang bayarin sa kwarto, 407 ay dapat na ring bayaran. Empleyado po ng inyong kumpanya. Ang ama ni Tsinyo, dati. Hindi ba ang Jianye Group ang nagbabayad ng mga gamot? siya na naman. Naglakas loob pa siyang gamitin ang pera ng kumpanya para ipagamot ang tatay niya. Tatay, araw-araw na kitang makakasama ngayon. Nalayoff ako sa trabaho. Mga tulad mong peste, hindi ka dapat tinatanggal. Hinahayaan pa bang magpatuloy? Sa pagsipsip sa kumpanya. Ano nang ginagawa ninyo dito? Natatakot kang mahuli. Noong ginamit mo ang pera ng kumpanya para alagaan ang tatay mong halos patay na. Dapat alam mo na ang kapalit ng paglustay ng pondo ng kumpanya. Matanda na, wala pa ring hiya. Araw-araw, hindi nag-isip ng maayos na trabaho. Puro daya et pambobola lang kay Boss Zhu para sustentuhan ka. Yuenan, huwag kang magsalita ng walang basihan. Malinis ang relasyon ko kay Boss Zhu. At huwag mong kalimutan, sino ang tumulong sa'yo sa mga nakaraang proyekto mo? Ano nang ibig mong sabihin, Tita Yu? Bilang haligi ng kumpanya, Kailangan mo pa ng tulong ng ganitong klaseng tao. Imposible. Nagmamalaki lang yan. Haligi, tinatawag mong haligi ang isang team leader na nagtrabaho ng mahigit 10 taon sa kumpanya? Kung hindi dahil sa mga pandaraya mo, hindi ako mapipirmi sa ilalim mo. Bala kang hiya. tama na, Sinyo. Narito ako para sabihin sa'yo na ang mga gastusin ng tatay mong patay na, hindi na sasagutin ng kumpanya. At ang mga naunang gastos, isasauli ko para sa kumpanya, sentimo-sentimo. Ano? Maghanda ka ng pera, Sinyo. Ang mga gamot sa loob ng maraming taon. Kahit ibenta kang butot balat, hindi sasapat. Ano na karapatan ninyong gawin to? Ang gamot ng tatay ko. Pinag-usapan ko na iyan kay Boss Zhu noon. Nakasulat ng malinaw sa kontrata. Hinahamon mo pa ang tatay ko. Kung hindi dahil sa galit mo, at sa mga troll na inupahan mo para siraan ang reputasyon ng Jenny Group. Hindi sana.
Sa madaling salita, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Isang babaeng mapagsamantala at walang utang na loob. Galit ako. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Anong troll? Huwag kang magkunwari, Sinyo. Hindi ba't galit ka kay Boss Junior Ju? Dahil nahuli kanyang natutulog sa oras ng trabaho, kaya nagiganti ka? Ito ba'y planadong paghihiganti? Paghihiganti. Yuenan, huwag kang magsalita ng walang ebidensya. May ebidensya ka ba? Ipakita mo nga. Ebidensya? Halata naman sa lahat. Kailangan pa ba ng ebidensya? Kung walang ebidensya, paninirang puri yan. Pwede kitang idemanda. Ay demanda mo ako. Sa isang tulad mo na palaging nanggugulo lang sa kumpanya. Isang walang kwentang insekto. Ang lakas ng loob mong idemanda ako. Ito ang tinatawag na ginawa mo sa iyo babalik. Kailangang magpahinga ang tatay ko. Lumabas muna kayo. Oh, nagpapanggap pa. Malapit nang maubos ang pangbayad sa gamot niyan. Mas mabuti pang dalhin mo na yung patay na tatay mo. At manirahan kayo sa ilalim ng tulay. Tama, Zia. Yang matandang yan, mga 20 taon nang nakahiga dyan. Huwag ninyong hawakan ang tatay ko. Isang hamak na buhay lang yan, nang hihigo pa ng dugo ng aming Jenny. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ano ang gusto ko? Siyempre, bayaran mo ang utang mo. Naniniwala ka ba? Papatawag ako ng doktor para alisin ang oxygen tube ng matandang to. Hindi na kailangang tawagin ni Boss Zhao ang doktor para sa ganitong bagay. Boss Liang, magandang balita. Tinanggal ng Gianni Group si Tsinyo. Ano? Zeke Sinyo? Siya ang haligi ng buong Gianni Group. Kung wala siya, mahihinto ang lahat ng research at development ng Gianni Group. Bakit nila siya tatanggalin? Dahil umuwi na ang anak ni Zhao Jianyi. Bagong salta, nagpapapansin. Pero hindi na ang lalaki ay si Tsinyo ang pinakamahalagang tao. Hindi pa siya gumagaling. Isang hungkag na galing abroad, walang ambag. Puro kapahamakan lang ang dala. Pero para sa atin, magandang oportunidad ito. Pagkatapos na napakaraming taon, sa wakas may pagkakataon tayong kunin si Tsinyo. Tama po, Boss Liang. Sa mga nakarang taon, lagi ninyong sinubukan kunin si MS Tsinyo, pero palagi siyang tumatanggi. Sa tingin ko ngayon, wala na siyang dahilan para tumanggi pa. Tama. Tara, kunin na natin siya ngayon din. Hindi na kailangang tawagin ni Boss Zhao ang doktor para sa ganitong bagay. Tigilan ninyo iyan. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ilang beses ko nang sinabi, bayaran mo ang utang mo. Sige, babayaran ko. Kapag nakaluwag-luwag na ako, una kong babayaran kayo. Ngayon, lumabas kayo. Dapat nga ay bayaran mo lang, pero ang ugali mo. Nakakainis. Babayaran mo ngayon din. Ngayon na. Kayong mga hayop, sobra na kayo. Pagdating sa pagmamalabis, wala kang kapantay. Bumagsak ang stocks ng kumpanya dahil sa'yo. Si Boss Zhao ay nakahiga na at hindi alam kung mabubuhay pa. Hinayaan mo pang gamitin ang pera ng kumpanya para sa pagpapagamot ng matandang ito. Talagang walang puso. Ano? May sakit si Boss Zhu. Ano nang nangyari? Siyempre dahil sa'yo, babae. Unang araw ni Small Zhao sa trabaho, nag-relieve ang production team. Hindi mo siya narespeto. Nawalan ng mukha si Small Zhao. Nagalit si Boss Zhu at inatake si New A. Ikaw talaga ay isang malas. Malas ka talaga, mas mabuti pang. Ibalik mo ang pera kung hindi. Ano-ano nang gagawin ninyo? Umalis ka dyan. Siyempre ipapadala namin ang tatay mo kasama mo. Para makatipid ang kumpanya. Lahat ng gastos sa tatay mo galing sa kumpanya. Si Small Zhao ang may karapatang palisin kayo. Binabalaan ko kayo, ospital ito. Huwag kayong magulo. Tigil. Sino ka? Si Chairman Liang Pai NG Liangpin Group. Boss Liang, bakit kayo nandito? Siyempre para manggako. Ang tagal kitang inaakit. Ayaw mong pumayag. Ngayong alis ka na sa Gianni Group. Dapat bang hindi ako magmadali? Boss Liang, sobrang bait niyo po sa akin. Si Small Ju, bagong presidente NG Gianni Group. Ginamit niyo ang buhay ng kamag-anak para pilitin ang empleyadong umalis. At pinagbayad ng utang na hindi naman totoo. Ganito ba ang pagsamantala? Hindi ba't nakakahiya ito? Boss Liang, hindi po kami nagsasamantala. Ang totoo, itong si Tsinyo, napakawalang hiya. Ang dalawang presidente ng kumpanya ang nag-usap. May karapatan ka bang sumingit? Boss Liang, ito po si Tita Yu. Isa siyang mahalagang empleyado ng aming kumpanya. At totoo ang lahat ng sinasabi niya. Siya tamad sa trabaho kaya tinanggal ko. Nagbayad pa ng trolls online para siraan ang kumpanya. Hanggang na ospital ang tatay ko at nagdulot ng napakasamang epekto sa kumpanya. Hindi ko na siya isinumbong, mabait na ako, di ba? Small Ju, bago ka pumasok sa Gianni Group.
Na-research mo ba ng maayos ang mga empleyado? Siyempre, ito si Tita Yu. Isa sa mga pangunahing tauhan ng kumpanya. Dahil sa kanya, hindi kami mag-aalala sa Jenny. Pero siya, ay isang tamad na nagpapasahod lang sa sarili. Basura. Tama ka, ang unang trabaho na ibinigay sa akin ng tatay ko nang pumasok ako sa kumpanya ay linisin ang lahat ng basura sa kumpanya. Sige, paggising ni Boss Zhou, tanungin mo siya ng mabuti. Kung talagang basura ba ako? Huwag mong gamitin ang tatay ko bilang dahilan. Ang tatay ko ay nahihiya lang at hindi makapagsalita ng diretsyo, pero ako, iba ako. Ang importante sa akin ay ang kakayahan. CJ, kung ganoon ang gusto ni Boss Zhou, aalis na ako. Xinyu, may isang bulag SA Jianye Group na nagtaksil pagkatapos makinabang. Ang aming Liangpin Group ay hindi kailanman gagawa ng ganitong bagay. Xinyu, gusto mo bang sumali sa amin? Ako. Ito ang sincerity ng aming Liangpin Group. Bibigyan ka namin ng 0% na shares. Dodoblihin ang iyong sahod. At kung mayroon kang iba pang mga hiling, pwede mong sabihin anytime. Hindi ka nagkakamali, Boss Liang. Isa lang siyang maliit na empleyado. Karapat-dapat ba siya dito? O baka naman, type mo rin siya. Rin? Hindi naman, Boss Liang, talagang type mo siya. Siya lang naman ay isang maliit na cute na gustong mangakit sa tatay ko. Wala akong ginawa, malinis ang relasyon ko kay Boss Zhou. Boss Zhao, huwag kang magkalat ng fake news. Ito ba ang turo sa inyo ng pamilya Zhao? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Tita Yue. Isa siyang halos 50 taong kulang na. Matandang babae na ayaw umalis sa grupo, hindi ba't gusto lang niyang akitin ang tatay ko? Nga pala, bilang kabaitan, babalaan kita. Ang babaeng ito ay hindi simpleng tao. Talagang hindi simple, itong si Zhao Ochan ay isang tunay na tanga. Lahat ng technical research sa Jianye Group ay pinangunahan ni Xinyu. Akala pa niya na si Xinyu ay isang kite na gustong umangat, nakakatawa talaga. Hindi ko alam kung pagising ni Zhao Jianye. At makita ito, mabibwiset na naman siya. Tama na, basura, cute. Bakit niyo ako pinag-initan? Pinag-initan? Sinyue, ano ba ang ginawa mo? Alam mo sa sarili mo. 20 taon akong nagtrabaho ng maayos sa Gianni Group. Para hindi sayangin ang tiwala ni Boss Zhou. Lahat ng oras ko ay sa trabaho, kahit ang personal kong buhay. Ay hindi ko na pinansin at ngayon, ginanito niyo ako. Nagtatrabaho ng maayos? Karapat-dapat ka bang magsabi nito? Isang matandang babaeng walang kwenta, nagpapakain lang sa kumpanya. Ngayong nandito na ako, huwag ka nang umasang makakapagsamantala pa sa grupo. Magbayad ka na ng utang mo, kung hindi, ngayon din itong oxygen tube. Tatanggalin ko talaga. CJ, sa card na ito ang sahod ko sa mga nakaraang taon. Sapat na siguro para sa gamot ng tatay ko, di ba? Ah, may pera ka pala. Pero isa kang walang kwenta. Sa kumpanya, puro ka lang pabigat, wala kang naitulong. Dapat ibalik mo sa kumpanya ang sahod mo. Tungkol sa gamot, ibang usapan yan. Zhou Ocean, sobra ka na talaga. Tama naman si Boss Zhou, wala ka palang pera. Ay, mukhang maganda yang relo mo. Luma ng galang, pero pwede pa yang ipambayad. Hindi, regalo sa akin yan ng tatay ko. Huwag mong subukan. Ngayon mo pa sinabi, gusto ko na talagang kunin yan. Pinipilit ninyong mamatay ang dating empleyado. Ang sama ng ugali ng Jianye Group. Ang pangit talaga ng itsura ninyo. Kung ganun, ako na ang magbabayad ng utang niya. Boss Liang. Pero may kondisyon ako. Kapag nabayaran na, wala nang kinalaman si Xinyu sa Jianye Group. Huwag na ninyo siyang guluhin pa. Talagang nagalit ka para sa babae, Boss Liang. Pwede kong pagsabihan, pero may isa pa akong kondisyon. Kailangan pa niyang gawin ang isang bagay. Dapat aminin ni Xinyu sa online na siyang sinadyang magpakalat ng chismis para siraan ang Jenny. At humingi ng public apology. Apology. Bakit? Dahil sinadyang siraan mo ang Jenny online. Nasira ang imahe namin, bumagsak ang stock price. Hindi ako yun, kayo ang may problema. Gago ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana naging ganito. Bukod sa bayaran mo ang utang, dapat aminin mo online na siniraan mo ang imahe ng grupo at humingi ng public apology kung hindi. Marami akong paraan para patayin ka. Boss Zhao, magsalita ka ng maayos. Kung pira lang, pwede kong bayaran para kay Xinyu. Kung iba pa, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Isang matandang babae na halos kalahating siglo na. Bakit mo pa pinoprotektahan? Ganoon pa rin ang sinasabi ko. Kung hindi siya magsusorry, hindi siya mabubuhay ng maayos sa Nancheng. Boss Zhao, huwag mong kalimutan. Ako na ang bahala kay Xinyu ngayon.
Subukan mong galawin siya. Hindi biro ang Liangpin Group. Sinyo, ito matanda ito. Ano ba ang ginawa niya? Para protektahan siya ni Boss Zhao at Boss Liang? Pangit at boring, wala namang appeal. Hindi ko alam kung ano ang nakita nila sa kanya. Siguro hindi alam ni Malayang. Na-develop na ng aming kumpanya ang... Kapag naipalabas na ang sistema, hindi lang isang Liangpin Group. Kahit 10 pa, hindi kayang pantayan ang aming genye. Tama ba, Tita Yu? Tal Agang Tanga. Nangangapa na matatalo ako nito. Sige, hintayin natin ang mangyayari. Boss Joe. Hindi ako magsusori, binigay ko na ang pera. Pwede na ba akong umalis? Alayang, kamakailan lang. Nagre-research ba ang grupo ninyo sa safety performance ng kotse? Oo, tama. Mabuti, gusto kong sumali sa Liangpin Group. Talaga? Ang galing. Ang gastos sa gamot ng tito. Ako ang bahala. Hindi tulad ng iba na nagbabago ng isip. Secretary Zhang, ayusin agad ang paglipat ng ospital. Humanap ng pinakamagandang ospital. Salamat, Jim Alayang. Sige, hintayin niyo ako. Tita Yu, ikaw ba talaga ang... Tita Yu na sinasabi ng tatay ko. Wala akong alam. Ako, siyempre ako. Kanina lang, hindi ko naalala. Ang car safety system, ako ang nagtayo. Paano ko hindi malalaman? Sige, Tita Yu, ngayong may sakit ang tatay ko. At papasok na rin ang Liangpin Group sa car safety business. Bilang paunahing tauhan ng teknolohiya ng kumpanya. Ikaw lang ang maasahan namin. Boss Ju, SA Car Safety System. Ang aming kumpanya ay laging nangunguna sa industriya. Ito ang buhay ng aming kumpanya. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, Yuenan, walang iba. Ang makakagalaw nito. Tapos na ang development, malapit nang magamit. Basta't walang mali sa panahong ito, okay na. Sinyo, hindi mo siguro inaasahan na ang sistema mong ginawa. Ang magiging daan para sa aking pag-promote. Naniniwala ako sa iyo, Tita Yu, pero ang Liangpin Group. Huwag kang mag-alala dito. Si Liang Pei, itinuring na kayamanan si Tsinyo. At inalok ng malaking sahod, kaya't gagamitin natin ito. Ibig mong sabihin, Hindi madali para sa Liangpin Group na pumasok. Ang Liangpin Group, kumpara sa aming Jiani Group, hindi lang konti ang pagkakaiba. Sa kakayahan ni Tsinyo na walang kwenta. Gusto pa niyang tulungan ang Liang Pei Group na malampasan tayo. Dahil nagkamali siya, hayaan nating siya ang mabigo. Kahit PA magaling Tsinyo. Isang nagisang general. Nauna na tayong nag-ipo. tama. Mas maingat talaga si Tita Yu. Itong Liang Pei, kinuha pa si Xinyu. Akala niya hawak niya ang susi ng kaligtasan ng kotse. Siguradong papasok ng todo. Hindi niya inasahang ang kinuha niya ay isang walang kwenta. Siguradong matatalo ng lubusan. Tama, pagkatapos susugurin natin at lalampasuhin pa. Buti na lang nandyan ka, Tita Yu. Pag nagising ang tatay ko at nakita ang tagumpay ko, siguradong masaya siya. Karamihan ay sa inyo ang merito. Ang anak ay hindi magiging pabigat sa magaling na ama. Si Boss Zhao ay isa ring tao na may kakayahan. Sa laban na ito, siguradong mananalo ang Liangpei Group. Kamusta? Ito ang ipinakilala ko sa iyo kanina. Ang departamento ng pagdevelop ng sistema ng kaligtasan ng kotse. Maganda, malinaw ang plano, tiyak ang layunin, kulang lang sa tao. Kaya nang mabalitaan kong natanggal ka, agad kong pinabayaan ang trabaho ko at tumunta sa ospital para kunin ka. Sa wakas, natupad din ang pangako ko. Salamat sa inyo, Boss Layang, kung hindi dahil sa inyo. Hindi ko alam kung ano gagawin sa Ocean. At dinala pa ninyo ang tatay ko. Sa pinakamagandang ospital. Teka, hindi ako tumutulong ng walang kapalit. Kailangan mong gawing matagumpay ang sistema ng kaligtasan ng kotse ko at ipahiya ang batang mayaman na iyon. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala, gagawin ko ang pinakamahusay na sistema ng kaligtasan ng kotse at makakakuha pa ako. Dalawa magaling kasama. Ayos yan, ang sistema ng kaligtasan ng kotse ng Liangpei Group ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Hindi ko bibigyan ang inyong tiwala. Tita Yu, tingnan mo nga ito. Dito, kailangan pa bang ayusin? Ito. Mas mabuting huwag galawin ang mga bagay na naiwan ni Tsinyo. Sa tingin ko ayos lang, mas mabuti. Subukan muna natin ito. Ganun ba? Pero ang bug na ito ay... Ito ang inireport ng dating team at ang ipinakita ko sa iyo ay... Ang hindi pa naayos na bersyon, paano naging ayos? Ay naku, talagang makakalimutin ako. Ito yung na-report ng team dati. Pero naalala ko na ayos na yung bug na to. Kaya hindi ko masyadong tiningnan. Hindi ko inakalang yung hindi pa na-edit yung tiningnan mo. Na version. Ganun ba? Tita Yu, halatang halata talaga yung bug na to. Next time, dapat mas maingat ka sa trabaho. Nga, naglakas loob ka pang subukan ako. Kahit anong subok mo. Ako lang ang magagamit mo. Naipagtabuyan ko na lahat ng tao ni Tsinyo. Ang RD department, akin na to.
Hala. Boss Joe, yung mga technical experts natin sa kumpanya. Lahat sila nag-resign at lumipat sa Liangping Group. Ano? Paano nangyari ito? Siguradong gawa na naman ni Sinyo. Yung matandang babaeng yon ang may pakana. Ano na gagawin natin? Lahat ng technical experts ng kumpanya nilipat na. Huwag kang mag-alala, Boss Zhao. Nandito naman ako. Basta't nandito ako, hindi ko hayaang magtagumpay yung matandang babaeng yon. Tita Yu, kailangan mong bantayan ng mabuti yung life upload ng kumpanya. Malaki talaga ang influence mo, Sinyo. Hindi ko naman sila, hindi sinubukang kunin. Pero lahat sila, tinanggihan ako. Hindi lang naman dahil sa influence ko. Karamihan sa kanila ay pinalayas ni Zhuoxian at Yuenan. Yung Joao Ocean na yun. Malaking tulong talaga sa akin. Pero kung tutuusin, noong nasa Jiani Group kayo, ay nakapag-develop na. Kung gayon tayo mag-umpisa ulit, gaano katagal matatapos? Kung masyadong matagal kaysa sa Jiani Group, baka mahirapan tayong manalo. Huwag kang makalala, Osliang. Basta nandito si Ate Yue. Walang imposible. Si Engineer Xin. Ang pinakamalaking advantage. Tama na kayo. Sa totoo lang, kahit nasa Gianni Group, ay nakapag-develop na kami ng medyo stable na system. Pero hindi pa ito na-test ng gusto. At hindi pa sigurado ang effectiveness. Ngayon na nagkakasama-sama ulit ang team natin. May mga bagong ideya na ako para sa project na to. Mas mabilis at mas maganda ang bagong system. Ayos. Gusto ko yung determinasyon mo. Kung ganun ang sinasabi ninyong lahat, tiwala ako sa inyo. Segs, ituloy nyo lang ang trabaho. Magpahinga muna tayo. Not urgent ang project, pero hindi naman dapat. Sobra-sobrang pagod ang mga empleyado. Hindi pwede. Kailangan nating tapusin bago ang Gianni Group. Isang hakbang na lang, Boss Layang. Umuwi ka muna. Okay lang. Sasamahan kita, delikado mag-isa sa gabi. Nagawa na. Sa wakas, nagawa na. Pasensya na, Boss Layang. Sobrang excited lang ako. Okay lang, gusto ko panggae. Ano po sinabi ninyo? Wawala, ikaw na magkwento. Gumana na ang system. Kung matatapos natin ang final test ngayong gabi. Okay na, upgraded version ito sa Gianni Group. Kung walang problema, pwedeng i-release bukas at 99% sure akong hindi ito babagsak. Alam kong hindi mo ako bibigyan. Gayon. Abangan natin ang reaction ni Joao Ocean. Ano ba talaga nangyari? Tapos na dapat ang SEA natin. Bakit nauna ang Liangping Group? Na mag-launch? Hindi ko rin alam, ang bilis nila. Tita Yue, kaya mo ba talaga? Ang final test result natin mas matagal pa. Sa buong proseso nila. At yung mga tao mo. Ano ba silbi nila? Huwag kang mag-alala, Boss Zhao. Medyo mahina lang sila ng konti sa akin. Pero mataas ang sweldo nila, magaling din naman sila. Huwag kang magpanik. Pinagmumukha na tayong tanga. Tapos huwag magpanik. Nakakahiya ka. Hindi ko inakala na si Sinyoy na walang kwenta. Ay kaya palang tapusin agad ang system. May tumulong sa kanya. O kaya naman, ninakaw niya ang company data. Tama na. Bahala na kung may tumulong, ang importante ang resulta. Kailan matatapos ang final test? Mga 2 linggo pa. 2 linggo? Huli na ang lahat. Bukas, kailangan kong i-launch ang system. Sa victory party nila. Boss Zhu, imposible ang bukas. Siege, bukas na bukas. Paano nangyari ito? Ninakaw kaya nila ang ACA data natin? Anong pinag-usapan nyo at ang saya-saya? Sabi ko na nga ba, Manager Liang, si Engineer Xin ang susi sa tagumpay. Tama. Si, bukas sa victory party, kayong lahat, kain ng kain, okay. Salamat, Manager Liang. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Zhao Ocean kapag nakatanggap siya ng imbitasyon. Tiyak na may inis siya ng sobra. Sa tingin mo pupunta ba siya sa victory party natin? Ilang taon ka na, bata ka pa rin? Pinaghirapan mo ito at sinaktan ka niya. Mahirap ang mga nakaraang araw para sa iyo. Bukas sa launching, marami akong inimbitahan. Mga tao sa industriya at media, isang maliit na launching event. Pa-ideklara ang opisyal na paglabas ng sistema. Sige, bukas sa launching, abangan natin.
Mga kasama. Ang layunin ng Victory Party ngayon, alam na ninyong lahat. Ang aming Liangpin Group. Opisyal ng inilunsad. Masasabi kong ito ang pinakaligtas na teknolohiya sa bansa, at maging sa buong mundo. Sana suportahan ninyo kami. Suportahan ninyo kami. Congratulations. Narinig ko na ito, pero hindi ko inakalang ang Liangpin Group ang makakalag sa teknolohikal na blockade ng Amerika na unang nakabuo. Oo nga. Manager Liang, ang galing mo talaga. Salamat, pero hindi ako karapat-dapat. Hindi ito sa akin, kundi sa taong ito sa tabi ko. Si Miss Xinyu. Siya ang gumawa nito. Ang proyektong ito ay pinagsamang gawa ko at ng aking team. Sana suportahan ninyo kami. Hindi ko inakala na si Miss Tsin ay napakaganda at napakatalino. Mapalat si Manager Liang. Oo nga. Mukhang angat na ang Liangpin Group. Sandali. Sino ang nagsabing kayo lang ang Liangpin Group? Ang nakalag sa technological na blockade. Sakto, sa okasyong ito, ipapahayag ko. Ang aming Jenny Group. At opisyal na itong ginagamit na. Ano? Nalagpasan din ng Jianyi Group? Ang Jianyi Group ay mas may karanasan kaysa sa Liangpin Group. Sa tingin ko, mas mapagkakatiwalaan ang Jianyi Group. Oo nga. Mas reliable ang Jianyi Group. Inaanyayahan ko kayong subukan ito. Nga pala, kayong dalawa rin, Manager Liang. Chief Engineer Sin. Huwag na. Kayo ang gumawa pero hindi namin ito gagamitin. Anong ibig mong sabihin? Manager Zhu, may problema. Manager Zhu, May problema sa sistema natin. Anong sinasabi mo? Hindi ako nagbibiro. Umuwi ka na, tingnan mo. Magulo na ang buong kumpanya. Ikaw ba ang may gawa nito? Boss Zhu, wala na ako sa kumpanya. Ano na magagawa ko? Boss Ju, mas mabuti pang. Ayusin mo na ang gulo mo. Sinabi ko na noon, yung sistema ay kailangan pang subukan. Pero nagmamadali sila para lang manaig sa atin. Kaya agad nilang ginamit. Aral sa iyo yan. Congrats, congrats, congrats. Anong nangyari? Maayos na sistema. Bakit may malaking problema? Sino ang makakapagpaliwanag nito? Ikaw, magsalita ka. Ako, si At Yui, siya ang nag-utos na ayusin sa isang araw. Ang bag na 2 linggo ayusin. Masyadong maigsi ang panahon, kayo po ang nagbigay ng isang araw. Saan ka napunta? May buong sistema na sila. Kayong mga to, kahit huling testing. Hindi matapos-tapos. Mga walang kwenta. Lalo na si Yuenan, mag-empek at umalis ka na. Kung alis si Atyuy, alis din ako. Ako rin. Alam mo, ang nagpapakain sa inyo ay ang Jianye. Hindi si Yuenan. Tingnan mo, ito ang mga pinasok mo. Alam ko na yung tamad at. Mapanira na sinasabi mo, ikaw pala. Boss Zhu, huwag naman ganong. Kahit papano, may naitulong ako, di ba? At saka, kayo po ang nagmadali. Kaya nagkaproblema ang sistema. Ah, si Yuenan, nagpasa ng sisi. Walang utang na loob. Tatay, bakit ka nandito? Kagising lang ni Boss Zhu. Alam na niya ang problema sa grupo. Hindi ko napigilan. Kung hindi ako pupunta ngayon, masisira ang Jianyi Group sa iyo. Walang utang na loob. Tanga, pinatanggal mo pa si Sinyo, ang technical na sandigan ng kumpanya. Itong mga walang kwenta ang naiwan. Tatay, siksinyo. Ay pasanin ng grupo, hindi lang tumutulog sa trabaho. Ninakaw pa ang pera para sa tatay niya. Tama na. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang totoo. Tanggang-tanga. Hala, may gamit ang kotse sa sistema natin. Crash ang security system. Ano? Ikaw lahat, ikaw ang may kasalanan. Wala akong kinalaman. Gamit ko ang system ni Tsinyo. Dapat siya ang mananagot. Dad, siksinyo. Kasalanan nito ni Xinyo. Tingnan ninyo ang itsura ninyo. Ganito ba ang kumpanya? Nasira dahil sa inyo. Ikaw, kahit anong paraan o tao. Ayusin mo agad ang bug. Sumama ka sa akin ngayon. Ikaw talaga, ano ba? Bakit montak pinalisik sinyo? Dad, kayo ang laging nagsasabi ni Tita Yu. Paano ako ang may kasalanan? Esan gayon.
Unahin natin ang pag-ayos ng grupo. Maglabas ka ng apology statement. Ibaba ang presyo ng produkto. Dalawin mo ang pamilya na naaksidente. Sige, gagawin ko agad. Hoy, Boss Cheng, gusto kong kausapin kayo tungkol sa amin. Successful ang launch kahapon. Si Boss Cheng, ang pinakamalaking client. Gusto rin makipag-deal sa system natin. Safe ba talaga ito kapag ginamit? Walang problema dahil sa aksidente ang tatay ko. Kaya ganito siya ngayon. Gusto naming gawing 100% safe ang driving. Naniniwala ako sa iyo, ang hirap ng pinagdaanan mo. Huwag mo akong tawaging Boss Liang. Yuy, matagal na tayong magkasama. Hindi mo pa ba alam ang nararamdaman ko? Layang Liang Pei. Ang deal natin. Paumanhin. Ano? Bakit kinansela ni Boss Cheng ang deal? Ang deal natin. Kinuha ni Zhao Jianyi. Gising na si Boss Ziu. Nasa Liangpin Group ka ng gayon. Alam ko, pero si Boss Ziu. Siya ang nagligtas sa tatay ko. Kahit wala ako sa Gianni Group, grateful ako sa kanya. Kaya pala ayaw mo sa akin noon. Ngayong gising na si Boss Ziu, gagawa siya ng paraan. Para iligtas ang Gianni Group, malakas ang koneksyon niya. Tiyak na nagpakumbaba siya kay Boss Cheng. Kaya bawiin ni Boss Cheng ang ating partnership. Pero okay lang, may paraan ako. Saij, matalino talaga si Zhao Jianyi. Mas mahirap kalaban kaysa kay Zhao Ochan. Okay lang, sa bawat problema may solusyon. Kung nabago isip ni Boss Cheng, pwede tayong lumapit. Kay Boss Zhang, Boss Wang, o Boss Lee. At kailangan nating pagandahin ang produkto. Actions speak louder than words. Si. Tatay, natapos ko na ang ipinagagawa nyo. Kasama nyo ba si Boss Cheng? Ayos. Nag-withdraw na ng pondo si Boss Cheng. Anong ginagawa mo dito? Naayos na ba ang system, Bob? Tapos na, wala nang problema. Bakit hindi ka umalis? Alam kong mali na nilinlang ko kayo, gusto kong bumawi. Bumawi. Hindi ba kayo nagtataka sa bilis ng development? Nick Sinyo? Anong ibig mong sabihin? Hindi tamad ang team natin, napakalaki ng data. Mahirap talaga i-test ang security ng mabilisan. Kahit gaano kagaling si Sinyo, imposibleng matapos agad ito. Sinasabi mo ba? Nakinuha niya ang company data. Direktang ginamit ang data para sa coding. Sigurado ka ba? Kahit hindi ako kasing galing niya. Alam ko rin ang basics, imposibleng ganyan kabilis. May daya talaga. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Boss Zhang. Ginagarantiya ko ang world-class na kalidad ng produkto natin. Kumain muna tayo, business talk mamaya. Tama BAAKO, Chief Engineer XIN? Tama. Kain muna. Tara na. Astig. Kain. Ang saya talaga kasama kayong. Mga straightforward na ta, Boss Zhang. CR muna ako. Tuloy nyo lang inuman. Dahan-dahan. Ingat ka. Tawag ka lang kung may problema. Babalik agad ako. CJ, Okay ka lang? Medyo mabilis lang ang inom. Boss Xin. Narinig ko na ikaw ang punong inhinyero ng kumpanya nyo. Tama ba? Naiinggit ako kay Boss Liang, sa tabi niya. May ganito kagandang babae. nagbibiro ka lang, ako at si Boss Layang. Hindi ganoon ang iniisip mo. Nabalitaan ko, ang mga chairman ng dalawang grupong ito. Nag-agawan para sa medical expenses ng tatay mo. Boss Zhang, hindi ko alam ang sinasabi mo.
Miss Xin. Matanda na't lahat. Nagpapanggap pang malinis. Halika na. Boss Zhang, Sinabi na niyan kay Yuenan. Ang dami namang lalaki sa paligid mo. Di na ako kailangan. Boss Zhang, anong kalokohan yan? Ayan, hayaan mo ko. Hindi kita babayaran? Hayaan mo na ako sumayaw. Boss Zhang. Zixinyu, hindi lang ako. Ang punong inhinyero ng Liangping Group, siya rin ang babae. Minahal ko ng matagal, maging marangal ka. Pwede kong dipirmahan ang kontrata, pero protektado ko siya. Paumanhin, Boss Liang. Nafend ko kanina SI Chief Engineer XIN. Ipakita ang pagsisisi ko. Ipirmahan ko ang kontrata. Sandali. Boss Zhang, musta na? Boss Joe. Kumusta po? Boss Zhang, parang naalala kong sinabi ko. Sino mang tumulong sa Liangpin Group sa panahong ito? Kalaban ng aking Jenny Group, Boss Zhang. Nag-uusap ba kayo para sa collaboration? Hindi, nagkakainan lang kami. Mukhang di pa kayo sumusuko, Mayon. Anong kumpanya ang may lakas ng loob na makipagkasundo sa inyo? Sa pagkakaalam ko, Ang industry leader na si Boss Cheng. Nakipag-terminate na ng kontrata sa inyo, di ba? Parang wala namang kinalaman sa iyo to. Walang kinalaman. Paano naging walang kinalaman? Si Boss Zhang ay aking matalik na partner. Sa palagay ko may mga bagay na kailangang malaman ni Boss Zhang. Ang produkto ninyo, substandard, Boss Zhang. Kailangan mo ba ng mga bagay na substandard? Boss Ju, Boss Liang. May mga gagawin pa ako. Kayo na lang mag-usap. Presidente Zhang, Jowa Ochan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto ko? Hindi ba halata? Siyempre, si Rain. Ang relasyon yung dalawa. Zhua Ocean, ano ang karapatan mong gawin ito? Anong karapatan? Dahil ginawa mo akong kahiya-hiya sa harap ng maraming tao. At ito ay isang bagay na dapat kong paghigantihan. Malinaw naman na kulang ka sa kakayahan at nagmamadali ka lang. Paano naging kasalanan namin ito? Ano ba ang pinagpapanggap mo? Sinyo, huwag mong isipin na hindi namin alam na nakumpleto mo ang plano sa loob ng napakaikling panahon. Dahil lang ninakaw mo ang mga datos ng aming kumpanya. Huwag kang magsalita ng walang kasihan. Ang bagong sistema ay pinaghirapan naming magdamag. At isa-isa naming binuo. Vice Presidente Ju, ang pagpapakalat ng maling balita ay labag sa batas. Tandaan mo. Huwag kang magpanggap na matapang. Sasabihin ko sa iyo, kukunin ko ang ebidensya sa tamang panahon. At maghintay ka na lang sa abogado ko. Alis na tayo. Pasensya na, Presidente Liang, kasalanan ko ito. Kaya hindi natuloy ang kontrata. Ano ka, Bea? Kalaban ko talaga sila. Kung wala ka man o meron, tututukan nila ako. Pero mukhang hindi na ito gagana ngayon. Ano na ang dapat nating gawin? Ganito na lang. Presidente Ju, ang Liangping Group. Ay nagdaraos ng isang promotional event. Promotional event? Dahil matapos tanggihan ni na Presidente Zhang. At Presidente Cheng ang pamumuhunan. Walang kumpanyang gustong makipagtulungan sa proyekto. Kaya nagdaos sila ng event para mag-promote. Talagang magaling sila. Kaya puntahan mo sila at bigyan ng espesyal na regalo. Siege. Hala, ang presidente ng Liangpin Group ay nagpapakapagod na lang sa promotion. Jowa Ochan, bakit nandito ka na naman? Bisitahin ko lang ang kapatid na kumpanya. Ang lungkot naman ng event. Hindi tulad ng dati. Siyempre, ang sistema ng Jenny Group ay naayos na at malawakang ginagamit na. Sino pa ang magkaka-interest sa mga peking produkto nila? Peking produkto. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Bakit naman ako mahihiya? Yang MGA Co Materials MO. Ninakaw lang yan sa aming Jenny Group. Kung hindi nagising si Boss Zhao at inilantad, ang tunay mong mukha sa mga partners, lahat kami, ay patuloy mong lolokohin. Inilantad ni Boss Zhao sa mga partners. Paano nangyari yon? Sinyo. Dapat ko bang sabihin tanga ka o masyadong inosente? Gumawa ka ng mga bagay na nakakasira sa kumpanya. At sa reputasyon nito. Sa tingin mo ba ay bibigyan ka pa ng tatay ko? Ng mukha? Impossible. Kilala ko ni Boss Zhao. Kung anong klaseng tao ako, hindi niya iyon sasabihin. Lao Zhang, narinig kong makikipagtulungan ka sa Liangping Group. Ang teknolohiya nila ay kinopya lang sa Jenny Group. Paano nangyari yon? Lagi kong iginagalang si Boss Zhao. Para pasalamatan ang kanyang kabutihan, nagtrabaho ako ng maayos sa loob ng 20 taon. Paano niya ako maisip ng ganito? Kung yan pa lang ay sumuko ka na, mas malala pa ang susunod.
Ngayon ay dapat mong aminin ang mga datos ng dating kumpanya. At teknolohiya ay dinala mo sa bagong employer. Ang buong industriya ay magbabawal sa'yo. Sinyo, tapos ka na. Pasok. Narinig kong ang safety system na binuo mo kamakailan ay galing sa core technology ng Jenny Group. Boss Liang, alam mo sa PA ito? Hindi ka ba natatakot na isang araw ay ipagkanulo ka rin niya? Bakit mo pinublik na tinanggal si Tsinyo? Alam mo na ba ang tunay niyang ugali noon pa? Huwag kayong magmadali, tinipon ko kayo ngayon. Para malinaw na masagot ang bawat isa sa mga isyong ito. Tama. Bilang technical expert engage Jenny Group. Ay masasabi kong responsible, Tsinyo, Ay nagnakaw ng core technology ng aming grupo para gumawa ng bagong sistema. Ako naman, nagkataon lang na sa araw ng aking pagpasok, ay natanggal ang pinakamalaking salot ng kumpanya. Sino ang mag-akalang maghihiganti siya at ako'y binansagan ng isang buwang cyberbullying? Ngayon, ay tinipon ko ang mga kaibigan nating media para bigyan ng linaw ang lahat. Easy Boss Liang? Patuloy pa bang makikipagtulungan ang Liangpin Group kay MS Tsin? Tingnan nyo, nagawa na namin. At patuloy akong makikipagtulungan kay MS Tsin ng mas malalim. Dahil naniniwala ako sa kanya, ang teknolohiyang ito ay aking nasaksihan, na isinusulat niya ng kaunti-unti. Mas alam ko kaysa sa inyo. Ang katotohanan. Pero narinig lang namin na kumpirmado na ni Ji Zhao ang pagnanakaw ni Tsinyo. Sino ang nagsabing kumpirmado na? Ako ay kasali sa pag-unlad sa Liangpin Group. Ay in-upgrade ko ang sistema, kaya hindi ito pangungopya. Ano? Ayon sa impormasyon ni Manager Yui sa Jenny Group, Ay ninakaw mo rin ang kanyang mga pinaghirapan. Ano? Yuenan, talagang lakas ng loob mo. Alin sa mga code na ito ang sarili mong sinulat? Kung hindi kayo naniniwala, maaari kong ipakita ang aking script. Na may mga bakas ng aking disenyo. Wala ka nito, di ba? MS, Yue, may sasabihin ka PABA? Ako. Wala kang maipakita, di ba? Ngayon, sa pagkakataong ito, Ay kung man kong ipapadala ang abogado. kay Yuenan at Suao Shen, isasampa ko sa kanila ang kaso. Ikaw na nangumupya, tapos ikaw pa ang magsasampa ng kaso sa amin. Bakit hindi? Kung kayang magkalat ng chismis tungkol sa akin at sa Liangpin Group. Siyempre, isasampa ko ang kaso sa iyo. Isasampa ko ito sa ngalan ng kumpanya. Ay yung dalawa na nanira sa aking empleyado, ang Liangpin Group, ay hindi magpapatalo. Ituring nyo ito bilang formal na deklarasyon ng digmaan sa Jenny Group. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin sa harap ng media. Siyempre dapat lang. Parehong sa trabaho at sa personal. Ay ipagtatanggol kita. Halika, pasok. Alis na muna ako. Boss Liang, simula nung nakagulo si Boss Chu, ay tumaas ulit ang stock price natin. Totu. Tingnan Montag, Totu. Ngayon sa internet, ang feedback sa ating kumpanya ay nagbago na. Maraming netizen ang binuhay ulit. Ang mga sinabi ni Boss Zhao tungkol sa pagtatanggal ng empleyado. SA Life niya. Maraming tech blogger ang nakumpara ng sistema ng ating dalawang kumpanya. At parehong nagdesisyon na mas superior ang security index natin kaysa sa Jenny Group. Ang ganda. Itong si Zhao Ocean ay nagtangka pero siya ang nalugi. Ikalat natin ang mga ebidensya ng masamang kompetisyon ng Jenny Group. Patungan natin ang user feedback at ilabas sa official website. Gusto niyang makipagbakbakan sa opinyon ng publiko. Sige lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Ibubuhos ko na ang aking dangal. Para sa isang pagkakataon na mailigtas ang kumpanya, pero sinira mo lahat. Ikaw na Suwail, bakit pa kita ipinanganak? Na ang tanga-tanga mong anak. Tatay, Huwag mo akong tatawaging tatay, hindi ko kaya. Zabi ka OSIO. Paalisin mo agad yang si Yuenan na gulo-gulo lang. At sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Tsinyo. tatay, papapuntahin mo ako para humingi ng tawad sa isang maliit na empleyado. Bakit pa ako nagkaroon ng anak na kasing tanga mo? Bakit? Dahil si Tsinyo ang pinakamagaling na taga-disenyo sa buong bansa. Ngayon, ang grupo ay nasira ang pangalan dahil sa'yo. Ang si Tsinyo lang ang makakapagaling ng sapat na suportang technical para mabawi ang mga pagkalugi. Tatay, kahit humingi ako ng tawad, hindi naman siguradong tatanggapin niya. Hindi ba't parang nagpapakabait lang ako sa kanya? Huwag kang mag-alala, basta't pumunta ka. At bigyan mo siya ng pagkakataon, iyak na tatanggapin niya. Bakit? Dahil ang buhay ng kanyang ama ay nasa aking mga kamay. Ako, kung malaman ng tatay ko na pinutol ko ang gamot ng matanda, at pinakuha ko kasi Liang Kay para kunin siya, hindi ba't papatayin niya ako? Tatay, sa tingin ko hindi ito magiging epektibo. Bilis, umalis na tayo, ang dami mong sinasabi. Xiao Yue, ang tanga kong anak ay kakabalik lang. Hindi niya alam ang sitwasyon, na-exploit lang siya ng iba, at hindi kanya na-respeto. Nang malaman ko, dinala ko agad siya para humingi ng tawad sa'yo. President Zhu. Ako,
Sinyo, pasensya na. Tawagin mo siyang Tita Yui, sabihin mo na malakas. Tita Yue, pasensya na, nagkamali ako. Okay, humingi ng tawad ang bata. Xiao Yui, pwede ka na bang bumalik? Kailangan ka ng grupo. Presidente Zhu. Hindi na ako babalik sa Gianni Group. Bakit? Galit ka PABASA tarantadong yun? Noon, nang malaman kong pinaalis ka niya, nagalit ako. At ay na-take ako sa puso. Mahina lang ang katawan ko. Kaya nasaktan ka. Hindi ganoon, Presidente Zhu. Hindi ako galit sa inyo, pero Pero ano? paano mo nasabing ako ang kumuha ng mga teknikal na kaalaman ng Gianni Group? Alam mo, ako mismo ang nagtipon nito ng kaisa-isa. Para rin naman sa kumpanya. Esensya na, Xiao Yu. Naniniwala ako na para rin ito sa ikabubuti ng grupo. Ngayon, may problema ang grupo. Makakabalik ka ba? Ginoong Zhu, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Noong iniligtas mo ang aking ama, ngunit hindi na ako babalik. Ang iyong ama? Sa loob ng maraming taon, ang grupo ang laging nagbabayad ng gamot ng iyong ama. Kung wala ang grupo, ang iyong ama. Ginoong Zhu, Xiao Yui, ang gastos sa gamot sa loob ng maraming taon ay hindi maliit na halaga. Ang grupo ang laging sumasalo nito para sa iyo. Basta makakabalik ka, ituturing ko na walang nangyari. At patuloy na tutulungan ang iyong ama ng walang bayad. Ginoong Zhu, hindi mo ba alam? Ang gamot ng aking ama. Naibigay ko na kay Ginoong Xiao Zhu. Hindi ba niya sinabi sa iyo? Ano? Ang iyong ama, nasa high class na ospital na ako ang naghana. Walang makakapasok kung walang koneksyon. Dahil sa akin, siya lang ang makakakuha na mas magandang serbisyong medikal. Salamat sa inyo, Ginoong Zhu. Si Ginoong Liang na ang nagpakilala sa akin. Sa pinakamahusay na doktor sa industriya para gamutin ang aking ama. Hindi na kayo mag-aalala pa. Ano? Paano nangyari ito? Ang utang na loob ko sa iyo noon. Hindi mo na ba ito pinapansin? Ako ay laging gumagastos na malaki para sa iyo. Ako, Hoy, Sinyu, dalian mo sa ospital. Gising na si Tito. ano? Gising na ang tatay ko? Ano? Gising na ang kanyang ama? Yung nangyari noon. Hindi kaya mabubunyag? tatay. Buti na lang walang CCTV sa kanto kanina. Tatay, sa wakas gising ka na. Sabi ng doktor, mahina pa ang katawan ni Tito dahil kakagising lang. Hindi pa siya makapagsalita ngayon. Okay lang, okay lang. Basta gising na siya. Pahinga muna si Tito. Kakagising lang niya, baka masyadong ma-stress. Ano ba? Noon mo sinabi, ang dahilan kung bakit matibay ang loob mo na manatili sa Jenny Group ay dahil iniligtas ni Zhao Jenny si Tito. Alam mo naman yun, di ba? Noong may problema sa bayad sa gamot. Nagkagulo pa si Zhou Ocean sa ospital. Hindi ka ba nagtataka? Si Tito sa dating hospital. Ang tagal na doon pero hindi nagising. Ngayon lang lumipat. Gising na agad. Paano kung coincidence lang? Kanina, sinabi sa akin ng doktor ng Pacquiao na matagal na sana nagising ang Tito mo. Ano? Hindi pwedeng gawin yun ni President Zhou. Hindi ba gusto ka lang niyang manatili sa tabi niya? Kung hindi dahil sa kanya, sa galing mo, bakit ka pa magiging small supervisor sa Jenny Group? At magsisettle sa maliit na posisyon. Ang grupo ang laging sumasalo para sa'yo. Basta babalik ka, ituturing kung walang nangyari, at patuloy na libreng gamutan para sa tatay mo. Pero sa high-end private hospital na pinuntahan ko, walang makakapasok ng walang koneksyon, dahil sa akin, siya lang ang makakabenepisyo. Mas maganda medical resources, ito utang loob sa akin. Hindi mo na ba ito pinapahalagahan? Malaking halaga ang ginastos ko para sanayin ka. Paano nangyari ito? Wala akong papabisihan natin sila. At ang relasyon nito kay Zhao Jian, malamang may resulta na agad. Sana ang lahat ng tulong ko sa'yo ay hindi dahil sa interes. Bakit siya nagising? Ano na ang gagawin ko? Mukhang. Kailangan siyang hindi na makapagsalita pa. President Leong, Daddy Pa. Ay inayos ko na ang system para mas safe. Mas mabilis na rin ang emergency obstacle avoidance. Sinyo, talagang tiwala ako sa kakayahan mo. Ngayon, mas marami nang gumagamit ng system ng Liangping Group kaysa sa Jiani Group at may mga bagong kliyente pa. Malaki ang naitulong mo. Salamat, pero sa ngayon, gusto kong mag-leave sandali. Bakit? Dahil BASA Tito Montag? Ilang ba? Sa mga nakaraang taon, abala ako sa trabaho. At bihira ko siyang napupuntahan. Ngayong stable na ang system. Gusto ko siyang alagaan ng maayos. Sige, maayos naman na ang lahat.
Magpapahinga rin ako at sasamahan kita at ni Tito. President Leong, ikaw. Bakit mo naman ako tinatawag ng President Leong? Mas maganda nga yung tawag mo sa akin dati. Ako. Sino? Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, hindi kita hinayaan dahil sa galing mo. Ay ako patuloy na gustong kunin ka sa grupo. Sa kabilang dako. Shin Yue. Hindi mo pa ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Matagal na kitang gusto. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Tuwing nakikita kitang masipag sa trabaho, nabibihani ako. Pero, isa lang akong walang kwentang dalaga sa katandaan. Paano ako makakatugma sa inyo? Paano naman naging walang kwenta? Matapang at matatag ka. Mahinhin at malaya. Dapat ka sa pinakatapat na pagmamahal. Sa mundong ito. Naiintindihan ko na ang nararamdaman mo, pero maraming nangyari kamakailan. Baka sige, sana ko. CJ, Si. Hoy, oo naintindihan ka una. Ang dating doktor ni Tito ay kamag-anak ni Zhao Jianyi. Ano? Talagang siya ang dahilan kung bakit hindi nagigising ang tatay ko. Bakit niya gagawin yon? Iniligtas niya ang tatay ko. Kahit ano pa ang mangyari, magpapasalamat pa rin ako sa kanya. Tama ka. Kung gusto lang niya ng pasasalamat mo. Gagawin ba niya ito? Pag-isipan mong mabuti. Paano ba na aksidente si Tito noon? Aksidente sa sasakyan. Di nagtagal pagkatapos mabangga ang tatay ko, si Izu. Zhou Jianyi, Ay lumitaw. Aksidente sa sasakyan. Ilang taon na, hindi pa rin nahuhuli ang salarin. wala. Malayo ang lugar na yon, walang kifi sa paligid. At kakaunti ang tao. Nakita ko lang na lalaki ang salarin. Zhou Jianyi, Hindi pwedeng siya. Mabuti siya sa akin sa loob ng maraming taon. Hanggang sa lumitaw si Zuo Shan. Isa kang top designer, pinaghirapan niya para makuha ka. Sa kanyang tabi, hindi ba siya magiging mabuti sa iyo? At saka, talaga bang mabuti siya sa iyo? Sa pagkakaalam ko, 20 taon ka na sa Jianyi Group. Pero supervisor ka lang. Sa kakayahan mo, tama ba yun? tama ka, pero sa loob ng maraming taon. Itinuring ko si Ihizu bilang kuya. Bakit niya gagawin yon? Hindi pa tayo pwedeng maghinala ng basta-basta. Kung talagang ayaw niyang magising si Tito, siguro dahil may masasabi si Tito na makakasama sa kanya. baka naman. Nakita mismo ng tiyuhin, siya ang salarin. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng manghula ng walang basehan. Mas mabuti. Tanungin natin si tiyuhin. Diretso na tayo kay Papa. Naku! Alam na ni Sujanya nagising na si Papa. Kung siya nga talaga. Tara, Alam na ni Sujanya noong araw na yun. Gising na si Papa. Kung siya nga talaga, edi si Papa ay. Nasaan si Papa? anak, Papa, saan ka pupunta? Liang, bakit kayo nandito? Pinabantayan ako ni Liang, pagising ng tatay. Ayaw talaga manatili, kaya pinalabas ko. Zinamahan ka o lang zaklit. Sabihin mo naman sa susunod. Ay, Papa, may nararamdaman ka bang masama? wawala. Papa, naaalala mo pa ba? Yung bumangga sa'yo. Papa, sabi ko huwag ka nang sumalubong, uulan na. Bakit ka pa lumabas? Papa, may tao ba dyan? Aksidente ba ito? Grabe naman ito. Tulungan ninyo ang tatay ko. Siya yung nasa likod. Larawan. Siya talaga. Siya na. Yuyuy, tumawag ka ng pulis. Tawag ng pulis. Sige, Papa, huwag kang mag-alala, gagantihan ko siya. Nang husto. Tatawag na ako ng pulis ngayon din. Anong plano, Montag? Sinira niya ang buhay mo at nitiyuhin sa loob ng ilang taon. Pagtawag lang ng pulis. Harang anggan lang. DIBA? Tama. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang itinatag na Jianyi Group. Ngayon, sumisikat na ang Liangping Group. Ang Jianyi Group malapit nang bumagsak. Kaya gamitin natin siya mismo. Para sa huling pagkakataon, pasabugin natin ang Jianyi Group. Gusto mong. Ano ba talaga ang nangyari? Ang halaga ng Jianyi Group
Bigla na lang nawala ang 2 bilyon sa isang gabi. Si Zhao Zong ang pinuno ng Liangpin Group. Nag-update ulit sila ng system at ang bagong system ay mas ligtas na at ang emergency avoidance ay mas mabilis ang response time. Kahapon lang inilabas. Agad-agad kinuha nila ang kalahati ng market share natin. Ano ba ang ginagawa ninyo? Kalahati ng market share. Basta na lang nila kinuha? Mga walang kwenta kayong lahat. Et Zaka, Ano pa? may nagkakalat ng tsismis online. Sinasabi na noong araw ay hit and run ka, malaki ang epekto sa stock price ng company. Pero ang ER department ay gumawa na ng aksyon. Sa ngayon, wala pa silang konkretong ebidensya. Ano? Hit and run? Ito tingnan mo. Sakto nung naglabas si Sinyo ng statement sa buong internet na humihingi ng witnesses, may nag-comment agad na nakita ka raw sa lugar na nagpanik. At isiniwalat pa ang mga taon mo. Panggigipit kay Sinyo. Ano? Paano nangyari to? Baka tuluyan ng nagising ang matandang yun? Hindi pwede. Dapat kumilos na. Hindi pwedeng maapektuhan ang Gianni Group. Dahil sa ganitong bagay. Ikaw. Ikaf, hindi ka o akalain. Nalalamuntag pa ako? Ikaw ang bumangga sa akin. Talagang nakita mo. Ako ang bumangga sa iyo. Pero ang anak mo, nagpapasalamat na sa akin. Ikaf, ano ka? Matandang salbahe. Bakit ka pa nagising? Bakit? Kung hindi dahil sa iyo. Baka napakinabangan ko na si Sinyo. Masaya siyang maglingkod sa grupo. Kasalanan mo to. Kayong lahat, pinlano ninyo, to. Si Gianni, ayaw ko sanang maniwala. Pero ikaw talaga. Bakit mo ginawa to? Kung hindi ka umalis sa Gianni Group, hindi ko papatayin ang tatay mo. Bakit ka umalis? Ikaw ang sumira sa Gianni Group. Ikaf, lahat ng to, kasalanan mo. Xiao Gianni, ang tigas talaga ng ulo mo. Ang Gianni Group, sa ganitong kalagayan. Dahil sa iyo. Dahil sa nangyari ngayon, hindi ka namin palalampasin ni Sinyo at malapit na. Mong makita ang Gianni Group na bangkarote. Imposible. Mga kasinungalingan. Ang Gianni Group ay top company sa industriya. Hindi mababangkarote. Hindi. Tapos na, lahat ay natapos na. Ngayon, ipinapahayag ko, opisyal nang maglilist ang Liangpin Group. Mabuti. Bakit? Mas bata ako sa'yo, mas maganda pa ako. Bakit parehong chairman, iginagalang ka nitong babaeng mukhang dilaw na ito? Aw? Dapat sa akin ang lahat ng ito, dahil lang sa matandang babaeng ito. Sinira mo ang lahat sa akin. Alice. Bye-bye. Alice. Hindi ka ba natakot? Ano ba yan? Mula nang mabangkarote ang Gianni Group, nagbaliw na siya. Sariling gawa, sariling sikmura. Kasalanan nitong baliw na babae. Sinira niya. Maingat kong inihandang plano. Anong plano? Sinira niya ang maingat kong inihandang plano ng pagpapakasal. Gusto mo bang pakasalan ako? Pakasalan mo siya.